Hindi lang basta-basta maubos. Kanina ko to binigyan ng hali. Yung tubo-tubo. Hindi lang basta-basta maubos. Kaya malaking tulong rin talaga to. Ang dami kasi dito sa tabi ng ilog. Tsaka paborito nila yan. Pati yung mga tangkay-tangkay. Ubos nila yan. Ayan, mga busog na to. Oh. Yung iba hindi na nga kumakain, oh. Sa taas na. Yan, ngata-ngatayin nila yan. Ubusin talaga nila yan. Oh, busog na busog, oh. Kaya kahit ganito lang yung gagawin natin sa mga kambing natin, wala man tayong mga area, tapos mayroon lang tayong makukunan ng napier grass, tubo-tubo yung sa ilog. Ito yung yan. Mas maganda kahit yung may malambot lang na tangkay, ubos nila yung kakainin nila to. Yan, oh. Kinakain nila yan. Kahit nakakulong na sila, busog na busog sila kasi pinapakain ko umaga, tanghali, hapon. Bigyan ko sila ng umaga, kuhaan ko naman silang tanghali. Yung pang tanghali nila hanggang hapon na, abutan ng hapon. Kasi yung ginagawa ko lang dito, katulad ngayon, anong oras na? Ayan, hindi pa nila naubos yung pagkain nila. Mag alas 6 na, oh. Binibitaw ko sila mga ganito. Makakain lang sila ng mga 20 to 30 minutes sa labas. Kasi kahit busog naman sila, mahanap pa sila ng ibang pagkain yan, eh. Yung mga ibang damo, kumakain-kain sila. Kaya talagang sulit sila. Busog na busog sila. Pero kahit hindi ko nabitaw, halimbawa ganito, umulan man ng ganitong oras na, safe na sila dito, busog na. May kulungan naman sila. Yun, ginagawa ko lang kasi nandito rin naman ako, binabantayan ko lang. Kasi hindi sila gagala, yan yung kagandahan kapag nasanay sila sa ganitong sistema na pinapakain lang natin ito. Yung mga damo dito, hindi sila mabilis magsawa. Kasi kung sanay sila sa bitaw, kahit mataba yung mga damo dito sa loob, lalayas talaga sila, hahanapin sila kung saan sila nasanayan nilang kumain kapag kasawa na sila sa pagkain dito sa paligid. Nilalagyan ko rin ng interior tali, pwede rin kasi lubid pero mas maganda interior para hindi siya mabilis magkalat ito. Katulad nito, pag nahulog na, wala na, di na kakainin yan. Lalo na pag may mga tae nila, may mga apak-apak na nila, maduminan, di na nila yan kakainin kahit bagong hulog katulad nun. Kaya pagka may tali, hindi siya basta-basta, kahit anong hila niya, maubos talaga nila. Tsaka interior, maigpit pa rin. May mga kalat man dito pero matagal na to, ilang araw na to. Tapos kalahati, maghakot man ako ng 2 sako. Isang sako dito, isang sako sa kabila. Halos kalahati yung nahulog, hindi na pinakain. Sayang yung pagod natin kapag gano'n. Yan, normal lang talaga na may mahulog yan, pero paunti-unti lang yan, hindi masyado. Kasi nasubukan ko nga, yun nga. Kung walang tali, daming kalat. Yan sila, mga busog na to. Yun, bitawan ko sila ngayon. Lalabas na sila. Manginginain pa yan dito sa labas, pero hindi na yung lalayo. Yun yung kagandahan kasi nga hindi sila mabilis magsawa sa pagkain nito, eh, dito sa labas. Yan, kahit mga busog na. Tapos mamaya mga alas 7 pag medyo padilim, babalik na rin yan sila dito. Pero minsan pinapapasok ko, makakain na sila ng 30 minutes, okay na yan, eh. Yan, oh. Tikim-tikim na lang din naman yan sila. Yan yung ginagawa ko dito sa mga kambing dito. Kaya kahit wala tayong area na talagang malawak, meron lang tayong source ng pagkain nila na makukunan na tubo-tubo yung tawag sa amin dito. Pwede na tayo magpadami basta meron lang tayong yan, may maayos lang yung nakulungan yung mga kambing. Okay na talaga. Dito ako kumukuha ng tubo-tubo. Ayan, ito nakuha ko na to. Pero tumutubo ulit to, mga ilang linggo na tutubo na ulit ito. Marami yan dito sa tabing ilog. Kapag naubos ko dito yung part na to, lipat ako sa iba, doon naman ako mag-harvest. Kapag naubos na doon, lipat naman ako dito kasi tutubo na naman dito, eh. Yan. Ito yung harvest natin, saktong-sakto talaga ito yung mga ganito. Yan, kasi malambot pa yung tangkay nito, eh. Thank you.